Napasimangot si Zhao Mu habang iniisip na isa na namang demonyong toro ang dumating at nagtaka siya kung hindi ba hihinto ang mga minotaur na ito. Mahina hong nagpakilala si Zhao Mu ng kanyang sarili at nagtanong kung kano-ano nito si Niu Ao. Galit na nagpakilala ang babae na ang pangalan niya ay si Niu Yulan na nakababatang kapatid ni Niu Ao. Bigla nitong inilabas ang kanyang dalawang sandata na naglalabas ng ginintwang enerhiya at galit na sinabi kay Zhao Mu na ipinakulong nito ang kanyang kapatid sa Thousand Demon Hall at hindi niya ito mapapatawad. Biglang natigilan si Niu Yulan nang iharang ni Zhao Mu ang kanyang kamay sa mukha nito para pahintuan siya at tinanong kung hindi ba nito alam na ang pribadong paglalaban ng mga disipulo ng sekta ay isang malubhang kasalanan na may parusang kamatayan. Hindi naman nagpatinag si Niu Yulan at may kinuha sa pagitan ng kanyang dibdib habang mayabang na sinasabi na kung ganoon ay direktang hahamunin niya si Zhao Mu. Inilabas nito ang isang tsokon ngunit binalot sila ng nakabibinging katahimikan at ilang saglit pa ay bigla na lang nanginginig at napapaiyak si Niu Yulan nang sabihin ni Zhao Mu na isa lang itong inner disipulo at wala itong karapatang maghamon ng direkta sa isang personal na disipulo. Nang matapos niyang sabihin iyon ay hindi na napigilan ni Niu Yulan ang kanyang sarili at umiyak siya ng lubusan. Habang umiiyak ay isinigaw niya kay Zhao Mu na wala siyang pakialam dahil kinawawa nito ang kanyang kapatid at kailangan niya itong pagbayarin sa ginawa nito. Kalmadong pinatigil naman siya ni Zhao Mu at nagtanong kung ano ba ang sinasabi nitong kinawawa niya ang kapatid nito. Pagkatapos ay pinaliwanag niya na noon ay malinaw na si Niu Ao ang nakialam para ipagtanggol si Niu Tai at bilang isang inner disciple ay pumarito ito para mambuli sa kanya na isang outer disciple. Galit niyang itinuro si Niu Yulan habang sinasabing may mahigit 1,000 outer disciple doon para makasaksi sa nangyari kaya nagtataka siya kung bakit ngayon ay sasabihin nitong kinawawa niya ang kanyang kapatid. Biglang natigilan si Niu Yulan at nanginginig siya sa kanyang narinig habang iniisip na mukhang masama ito dahil sumugod siya rito para makipagtuos agad nang marinig niyang pinarusahan ang kapatid niya nang hindi man lang inaalam ang buong kwento bago sumugod. Yumuko si Niu Yulan habang sinasabi na hindi niya alam na gagawa pala ng ganoong kamangmangan ang kanyang kapatid kaya humihingi siya ng paumanhin sa ngalan nito. Biglang napangiti si Zhao Mu habang pinagmamasdan ito at iniisip na ang munting babaeng baka na ito ay mukhang madaling lokohin. Nagtanong si Niu Yulan kay Zhao Mu kung ano ba ang kailangan niyang gawin para mapatawad nito ang kanyang kapatid. Hindi sumagot si Zhao Mu, bagkus ay inasar niya pa si Niu Yulan sa pagsasabing kung hindi dumating sa tamang oras ang Saintess ay malamang nabugbog na siya hanggang sa mamatay kaya paano niya magagawang tanggapin ang paumanhin mula sa kanilang pamilyang Niu. Nanginginig at namumula na humingi ng tawad si Niu Yulan sa kanya at pagkatapos ay bigla niyang sinunggaban ang braso ni Zhao Mu at niyakap ito ng mahigpit kasabay ng pagsasabing gagawin niya ang lahat para makabawi sa kanya at papayag siya sa kahit ano pa ang hilingin nito. Sumagot si Zhao Mu na hindi sapat ang salita lang, kasunod ang paglabas niya ng blankong papel at panulat. Walang pag-aatubiling agad na kinuha iyon ni Niu Yulan gamit ang kanyang bibig na tila ba alam na niya ang nais sabihin ni Zhao Mu. Mabilis siyang nagsulat sa blankong papel na iyon habang nakasalampak sa lupa at hindi nagtagal nang matapos niya ang pagsulat ay iniabot niya ito kay Zhao Mu habang sinasabi na isinulat at pinirmahan niya ito ng dugo bilang patunay na si Niu Yulan ay laging tumutupad sa kanyang salita. Bahagyang napangiti si Zhao Mu sa kanyang nakikita habang napagtanto na talagang madali itong lokohin. Kinuha ni Zhao Mu ang kasulatan habang sinasabi kay Niu Yulan na kasalukuyan siyang nangangailangan ng katulong para tulungan siyang mag-asikaso ng iba't ibang gawaing bahay kaya mula ngayon ay sasama na ito sa kanya. Naguluhan si Niu Yulan na gagawin siyang katulong. Seryosong nagtanong si Zhao Mu kung ayaw ba nito. Nahihiyang sumagot si Niu Yulan na ang kanyang Niu Demon Clan ay mas mataas ang katayuan at ang pagpapasilbi sa kanya bilang katulong ni Zhao Mu ay malamang magdadala ng kahihiyan sa kanyang angkan. Biglang napaisip si Zhao Mu na mukhang kailangan niya itong bigyan ng kaunting motibasyon at dahil doon ay tinanong niya ito kung ano ba ang pinakagusto nito. Sumagot si Niu Yulan na para sa kanya ay ang pinakagusto niya ay kumain. Dahil sa narinig ay agad na naglabas si Zhao Mu ng gabundok na karne na ikinagulat ni Niu Yulan at halos naglalaway pa siya sa dami ng kanyang nakikita. Tinanong niya si Zhao Mu kung lahat ba ng karneng ito ay karne ng Flood Dragon. Hindi siya sinagot ni Zhao Mu bago sinabi nito na maging katulong lang ito at lahat ng pagkaing iyon ay magiging sa kanya.
Napalunok ng laway si Niu Yulan at tumango bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay bigla itong lumuhad na nagmamakaawa na siya na si Niu Yulan ay kusang loob na maging personal na katulong ni Senior Brother Zhao Mu mula sa araw na ito at susundin ang alinman sa kanyang mga kahilingan. Nakangiting lumapit si Zhao Mu kay Niu Yulan at tinatanong kung ano ang dapat nitong itawag sa kanya ngayon. Nahihiya man ay ipinilit nitong sabihin na tatawagan niya na itong master. Hinimas ni Zhao Mu si Niu Yulan sa ulo at pinagsabihan na itabi niya ang karne ng Flawed Dragon at pagkatapos ay sumama sa kanya upang tulungan siyang iayos ang kanyang tirahang kuweba. Sa mga oras na iyon ay bigla siyang napangiti nang tumunog ang kanyang sistema at inabisuhan siya na nagregalo siya ng 2,000 G ng karne ng Flawed Dragon na nag-trigger ng 2,000 beses na kapalit kaya nakakuha siya ng 20 G na karne ng True Dragon. Napangiti si Zhao Mu dahil isa itong maalamat na nilalang at ang kapalit mula sa sistema ay talagang napakagalante. Muli niyang sinabihan si Niu Yulan na tulungan siyang mag-ayos ng isang tirahang kuweba dahil kailangan niya munang mag-isang mamuhay ng nakabukod ng sandali. Habang hawak ang 2 malalaking karne ay natutuwang sumagot si Niu Yulan sa kanyang master na maaari na nitong ipaubaya iyon sa kanya. Hindi nagtagal ay nakahanap na si Zhao Mu ng kuweba na kanyang bagong tirahan. Sa loob, habang nagkukultivate at nakalutang sa ere na balot ng asul na aura, ay iniisip niya na bagamat madali niyang nakayanan ang mga kalaban sa parehong antas ay ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban ay masyado pang limitado. Iniunat niya ang kanyang kamay habang naglalabas ng asul na enerhiya at sinabing kung makakabuo siya ng ilan pang mga pormasyon ay ang lakas niya sa pakikipaglaban ay tiyak na aabot sa susunod na antas kaya napagpasyahan niyang magsimula muna siya sa mga pangunahing kaalaman. Sa sandaling iyon ay sinimulan niya ang Wind Formation na isang pangunahing formation na nangangailangan ng pag-ukit ng 36 na Divine Runes. Ipinadaloy niya ang kanyang enerhiya patungo sa nagliliwanag na simbolo at nabuo ang isang formation array. Sa labas, habang nagbabantay si Niu Yulan, ay biglang dumating si Xiong Yurong na nagtataka sa kanyang nakikita. Nang makalapit siya ay agad niyang tinanong ang babaeng nasa harap niya kung sino ito at kung ito ba ang anak na babae ng Bull Demon King. Sumagot si Niu Yulan ng oo ngunit ang kasalukuyan niyang pagkakakilanlan ngayon ay katulong ng kanyang master. Napasimangot si Xiong Yurong habang iniisip na ang batang si Zhao Mu ay talaga namang nasasangkot sa mga babae kahit saan ito pumunta. Pagkatapos ay sinabihan niya si Niu Yulan na kailangan ni Junior Brother Zhao Mu ng higit pang mga libro tungkol sa mga formation at nakiusap siya rito na ituro ang daan dahil siya na ang maghahatid ng mga libro kay Zhao Mu. Magalang naman na itinuro ni Niu Yulan ang daan at sinabing sumunod sa kanya ngunit bago pa man sila makapaglakad ay bigla silang natigilan at gulat na gulat sila sa presensyang kanilang nararamdaman. Hindi nagtagal ay isang bugzo ng enerhiya ang biglang nagpa-attract sa kanila at napagtanto ni Xiong Yurong na napakalakas ng paggalaw ng enerhiya ng Divine Runes. Sa loob ay buong lakas na pinakawalan ni Zhao Mu ang Wind Formation na nakumplito niya nang hindi nag-uukit ng kahit isang rune. Ang lakas ng puwersang pinakawalan niya ay halos mapalipad si Niu Yulan at Xiong Yurong na nasa labas at sa tindi ng enerhiya ay halos mapunit ang kanilang kasuotan kaya dahil doon ay napapasigaw sila sa nangyari habang pilit na tinatakpan ang kanilang mga katawan. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.